natin ang negosyo ng ating kabarangay dito at susubukan din natin makikain sa kanyang budbud. Kasama natin ngayon si Ginoong Alan Tagarino. Good morning po. Well, good morning din po sa inyo. Salamat nandito kayo. Bisita nyo yung Alan's Budbud. Oo, salamat at ikaw ay nagising na mas maaga para sa ating lahat ha. Sa mga nagtatanong, taga rito ba si Alan? Oo, si Alan Tagarino. Alam niyo po, itong si Alan ay may inspiring, kakaibang kwento. Ang kanyang buhay ay talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Dati raw siyang freelance na insurance agent. Tapos po, naging rider. Paano pong naging transition natin sa one trabaho to another trabaho? Kasi bago na, siyempre freelance, hindi naman lagi may kliyente. Hindi, nag-try akong mag-apply ng rider para may extra income. Ilan Kasi taon po kayo nag-rider? 3 years po. 3 taon. Apo. 3 taon po. Pero sa 3 taon pong yun, nakaipon po ba kayo? Kamusta po naging trabaho? Wala, kulang po talaga kasi 7 ang anak ko eh. 7 ang inyong anak. Ayan. Ilan taon na po pinakamatanda? 20 po. 20. Nag-aaral pa po. Opo, first year college po. Ano pong kurso kinukuha? HM po. Opo. Tapos po, yung pong mga sumunod, ilan taon na po sila? Uh, May 20 anyo. 2018, 16 sa 10, 7, 6, saka 3 po. Aba, memorize na memorize, ha? Memorize, very good yan. At ang iyong bunso ay 3 years old po. Apo. May 3 years old po kayo. Ang ating trabaho dati, rider. Ngayon po, dito sa Barangay Alicia, kilala po ang inyong kainan. Ito po yung Alan's Budbud. Di ba yung budbud? Ano po ba budbud? Sa Dumaguete po, meron tayong budbud, yung suman. May budbud ka po. Pero kakaiba ang budbud na ito kasi ito ba yung recipe sa probinsya? Hindi po. Ito yung parang in-upgrade na chowpan. Okay. Pero Pinoy version. Pinoy version. Ano pong laman ng ating budbud? Usually, sinangag, lechong kawali, scrambled egg, tapos tapa. Ayun. Ginugutom ako sa kwento mo, ha? Ginoong Alan, ha? Ang isa pang kwento rito, kaya po siya napunta rito sa kanyang negosyong ito, ay dahil itong nagdaang mga taon, kayo po ina-stroke daw po. Opo. Maaari niyo po ba ikwento? Ano po nangyari? Dahil sa pagiging, siyempre, init, rider ka, init, ulan, Opo. puyat. Doon na tumaas, doon ako na high blood. Na high blood ka. Tapos po, nagkaroon po ba kayo ng mga sintomas? Nararamdaman niyo po ba na parang stroke na ito? Ay, wala po. Basta magpapahinga na ako ng mga bandang 9 p.m. na ng gabi. Bigla nahihilo na ako. Nag-BP ako, mataas na yung BP ko. Tapos po, Yun, pagdating sa hospital, mataas na nga talaga siya. Tapos di ko na magalaw yung kalahating kamay ko. nag-umpisa maparalisa. Opo. Tapos po, ano po nangyari? Nakumpine ako. Nakumpine And then, ako? nagpa-therapy na lang hanggang makarecover. Pero yung pagkaparalisa nyo, nag-umpisa po sa kamay. Sa Sabi kamay, niyo po, kalahati na agad. Hindi na ako makatayo. Tapos yung kamay ko, hindi ko na may galaw. Opo. Nakalaylay na lang. Kailan po nangyari ito? 2021. 2021, so may 3 taon na po. At simula noon, yun po ba ang masasabi nyo naging parang turning point? Pwede rin, no? Kasi kung halimbawa hindi na ako nakapagtrabaho, talagang kawawa yung pamilya ko. Kaya kailangan makarecover ka agad. At ang unang negosyo na isip po, Ito, kainan. Itong kainan na. Pare niyo po ba akong dalhin sa inyong kainan? Excited na po ako eh. At alam niyo ang magandang balita rito sa mga ganitong mga kwento, na katulad ng kwento ni Kuya Alan, bukod sa halimbawa ito, alam niyo napaka-successful ng kanyang negosyo. Dito po tayo, Ed. Saan po ba? Yan. Saan po ba ang gulo nyo? Parang walang lahat. Yan, ang gulo yan. Bukod sa masarap na pagkain inyong masusubukan, yung mabubusog din kayo dun sa food story, istorya ng kanyang negosyo, yung istorya ng kanyang pagtatagumpay. Kayo po ba, siya po bang kanyang... Pangalawang anak. Ano po pangalan mo po? Gabitin. Ako po si Alicia Tagarino po. Ilan taong ka na? 18 years old. 18. Nag-aaral sa high school o college? Senior high school Senior po. high school. Ano bang gusto mong maging kurso? Ano po, criminology. Criminology student. Criminology ang gusto mong maging kurso. Ito ba nakikita mong pinagpapatuloy nyo ng mga kapatid mo? Apo. Talaga? Opo. Okay. O sige, maaari mo bang ipakita, Kuya Alan, kung ano itong budbud? Pakidemonstrate mo naman kung paano natin ginagawa itong budbud. Ito, anak ko din yun.
Ito, umpisahan natin ha. Okay, meron tayo rito itong kanin. Sinangag natin to. Apo. Pagkatapos po, Ito pong lechon kawali. may lechon kawali. Kayo rin po nagpiprito niyan isa-isa. Opo. So, ang budbod merong kanin, tapos po ang topping ay itong lechon kawali, tapos meron pong scrambled egg, tapos po lumpiang Shanghai, at Beef tapa. may tapa. Tapos ito po, Onion spring po. ayan, at saka may garlic. Okay, so paano po ginagawa yung ating pagbubudbod? Ayan, sige po, hawakan ko po. Ayan. Okay. Unahin po natin itong sinangag po. Okay, sinangag muna. Magkano po itong budbud natin? Yung special po namin 90 pesos po. Tapos yung combo po namin 100 pesos po. Yung overload po 150 pesos. Aba, doon tayo sa overload. Mari bang masubukan yung overload. Pag sinabi natin overload, ito yung lahat ng topping Apo. na nabanggit natin. Opo, may lechon kawali po, scrambled egg, lumpiang Shanghai, tsaka tapa po. Aba. Ito pong, Kuya Alan, ito pong ating negosyo sa mga gusto magkaroon ng katulad ng negosyong katulad dito. Magkano po ang dapat puhunan? Ang naging puhunan niyo po? Paano nag-start ako, kasi una lang to, agaan lang tapos naging tapsilugan. Opo. Nangapital ako mga 10,000 to 5,000. Ayan. Dito sa Budbud naman, nag-try kami, 1,500 starting namin. 1,500 lang. 1,500 lang. Oh. Aba. Kamusta po ang negosyo? Marami bang tao? Opo. Maraming tao. Aba. Ang nakikita natin dito si Kuya Alan, sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, si Kuya Alan Tagarino po ng Barangay Alicia ay may isang negosyo. Ito po yung budbud na kainan niya. Rice topping po ito. Merong lechon kawali, merong scrambled egg, may lumpiang Shanghai, may tapa. Tinutulungan po siya ng kanyang mga anak. Kasama niya po ang isa sa mga anak niya. At tulong-tulong sila. Tulong-tulong po ang buong pamilya sa negosyong ito. Ayan, tapos meron na tayo kanina nilagay na lechon kawali, meron tayo Shanghai, tapos yung scrambled egg, tapos yung tapa. Yan palang ulam na yan. Pagkatapos po niyan, Ayan po. lalagyan Tapos natin. onion spring po. Ayan, lalagyan natin ng onion. Ayan. Spring Tsaka onion. garlic po. Saka garlic. Yun o. Pinagdagan ko na. Okay. Ayan. Tapos, ito na po yun. Ito na yun, Kuya Alan. Yes po, yan po ang specialty po namin dito na Alan's Budbud. Ito yung overload. Overload. Budbud overload. Maaari ba masubukan? O, subukan natin. Salamat, ha? Salamat, ha? Upo tayo. Ayan, saan natin kutsara? Ayun, ito. Nakakatuwa. Sa halagang 150 pesos. Yes Ano po. po ang lagi nilang ina-order dito? Kadalasan po yung overload saka yung combo namin. Combo. Kasi sulit na sila dyan eh. Opo. Yung combo, ano naman po yung combo? Yung combo po, wala lang po siyang toppings na tapa. Ang kita naman po sapat naman po ba? Ito po pwede nang pagpunan ng inyong pang-araw-araw. Opo, nakukover naman yung panggastos namin sa pang-araw-araw eh. Opo. Pati yung mga bayad sa bills, covered naman na. Kaysa mamasukan ka ng trabaho. Ayan. Total, nagbibigay na kayo ng tip po, advice po sa mga gusto maging katulad nyo po at gusto magkaroon ng ganitong negosyo. Ano po ba dapat ang mindset natin o dapat na tamang pag-uugali ng isang negosyante? At huwag kayong matakot magnegosyo. Try and error lang yan eh. Kailangan talaga, subok lang na subok. Saka kailangan maging mabait kayo sa mga kliyente nyo. Kailangan mahalin mo yung mga customer nyo, no? Apo. Naniniwala ba kayo the customer is always right? Okay naman po. Oo. Ako, ibang level. Napakalinamnam, doon pa lang po sa lechon kawali at kanin, okay na po ako eh. Kaya lang po, ito pong pinagsama-sama nyo, kakaiba. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!